Ang tanong ko po sa inyo, kung kayo ay papapiliin, ano ang pipiliin mo? 1 million o 500 pesos? Ano pong pipiliin nyo? 1 million o 500 pesos? Siyempre, 1 million. Kung papapiliin ka, bibigyan ka. Bagong sasakyan, bagong bisikleta. Anong gusto nyo? Sasakyan. Kung papapiliin ka, crispy pata o tuyo? Crispy pata. Favorite. Kung papapiliin ka, bagong iPhone o bagong my phone? Ano pong gusto nyo? Siyempre, iPhone. Amen? Tingnan niyo po, pagdating sa material na bagay, ang galing nating pumili. Pero pagdating sa ating pamumuhay, we make poor choices. Napakarami dyan, mas pinipiling manira ng iba, makipag-away, kaysa sa tumahimik na lang at maging payapa sa kanilang mga bahay at tahanan. Amen? Marami dyan, pinipili na magkaroon ng kabit, third party. Kesa sa piliin na ayusin yung kanilang hindi pagkakaintindihan mag-asawa, piliin na lang na maging masaya doon sa pamilya, pinipili yung magulong buhay. Marami din dyan, pinipili sakit ng ulo, sakit ng katawan sa pamamagitan ng bisyo, kesa doon sa mabuhay na matuwid, mabuhay na payapa, malinis. Why is it we make bad choices, poor choices, bad decisions in our life? Yan po yung nakakapagtaka din sa narinig natin sa kwento ng ating Panginoon. Nagkamali din sa pagpili yung mga in-invite dito sa kasal. Libre na nga, nakahanda na ang lahat. Sabi pa nga ng hari, nagpapatay pa daw siya ng kanyang alagang baka. Ibig sabihin, merong lechon baka. Pupunta na lang sila dun sa kasalan, dun sa handaan, mabubusog sila. Pero ano ang pinili nitong mga taong inanyayahan? Nireject nila, hindi nila tinanggap, inayawan nila yung imbitasyon ng hari. Saan sila pumunta? Yung isa, nagnegosyo. Yung isa, mas pinili pa niyang magpagod, magtrabaho dun sa kanyang bukirin. Yung mga iba, walang dahilan, naging bayolente. Tinunggaban, sinaktan, pinatay, yung mga nag-i-invite. Sino bang hindi magagalit? Pero nakakapagtaka. Ang sarap, ang buti, ang ganda na ng paanyaya ng hari symbolizes our God. And yet, why did these people make bad choices? Diba, parang tayo din. Palagi tayong inaanyayahan ng Diyos, tinatawag ng Diyos na makasama siya. Napakaganda sana ng buhay natin kung kasama natin Diyos. Pero kamukha natin ang mga tao sa kwento. Palagi tayong lumalayo at kung ano-ano ang ating pinipili. Why do we make wrong choices? Bakit tayo nagkakamali sa pagpili? Sa tingin ko po, meron 3 dahilan. Una, it is because we find no pleasure and value in the good. May mga tao mali ang pinipili dahil ang nakikita nila mas mabuti ang mali. Amen? May kasabihan pa nga tayo eh. Ano po ang sabi ng mga tao? Yung bawal, yun yung masarap. Di po ba? Habang ganyan yung inyong pag-iisip, habang ganyan ang iyong attitude, you will never make good and right choices in your life. Nakakapagtaka yung first time mong uminom. Ano po ang lasa ng alak? Di ba napaka-asim, nasusunog pa nga ang iyong lalamunan, napakapait. Pero bakit kalaunan nasasabi ng tao, masarap ito eh. Kasi kinondisyon ng sarili, sinasabi, ito yung masarap. Talaga bang masarap ang paninigarilyo? Yung mga first time na manigarilyo, makikita mo pa nga, umuubo. Pero bakit hindi na matigilan ang paninigarilyo? Dahil ano sinasabi? Itong nakakapag-relax. Okay. Hindi ako makakatulog kung hindi ako maninigarilyo. Kaya ang tao palagi niyang pipiliin yung mali dahil kinumbinsi niya, kinondisyon niya ang kanyang sarili. Ito yung tama, ito yung mabuti, ito yung masarap. At habang nakikita mo na ang mabuti ay mahirap, hindi mo pipiliin ang mabuti at tama. Amen? Bakit po merong mga tao ayaw magsimba? Ano ang sinasabi? Nakakainip.
Tingnan niyo po ang pagtingin. Nakakainip. Bakit meron mga tao kahit na yayain mo sila magdasal, magrosaryo, anong sasabihin? Nakakaantok. Di po ba? When you see no value, when you see no pleasure in doing good, you will always choose the wrong things. Amen? Pero tandaan niyo po ito. You will never experience the best in life if you keep on choosing the worst. Hindi ka makakaranas ng mabuti kung palagi mong pinipili ang mali at hindi tama. Ang masama, masama pa rin kahit na anong sabihin mo, kahit na anong tingin mo, kahit na anong isipin mo. You will never change the fact that evil is evil, that bad is bad. No matter how much you think about it, no matter how much you convince yourself of other people. Bad is always bad, evil is always evil, and good will always be good. Amen? So, if you want to choose the good, find value in the good. Find pleasure in doing what is good and holy. Amen? Pangalawa, pag nakakalimutan mo kung sino ka talaga, magkakamali ka sa iyong pili. When we forget who we truly are, we will make bad and wrong decisions. Remember this, my dear friends, that actions proceeds from character. Actions proceeds from character. Saan nagmumula ang iyong kilos at gawa? Sa kung ano ang tingin mo, pagkakakilala mo sa iyong sarili. Bakit ang tao nagkakamali? Anong tingin niya sa sarili? May kasabihan tayo dyan. Tao lang nagkakamali. Tingnan niyo po. Dahil kumbinsi ka, tao ka, magkakamali ako. Kaya binibigyan mo ng permiso, kalayaan ang iyong sarili na magkasala at magkamali. When you forget who you truly are, that you are a son and daughter of God, that your true character is good and holy, you will make wrong decisions in your life. Nang po minsan merong lumapit sa akin, nagpapatulong. Ano ang problema? Nakabuntis. Hindi naman po sinasadya. Kasi po, dala din po ng kanilang trabaho. Minsan, pag lumalabas, nag-happy-happy, kasama yung bang customer, pupunta po sa mga bar, hindi mo maiiwasan, merong mga chika babes na umaaligid, na lumalapit, na dumidikit. Pero hindi ko po makalimutan yung sinabi nitong lalaki, nitong tao sa akin. Sabi niya, Father, yung palay na, yung lumalapit sa manok, hindi ko ba siya tutukain? Alam niyo po kung ano sinabi ko? Bakit po? Manok po ba kayo? Bakit niyo tinuka? Tingnan niyo po yan, no? Pag ang tao, nakalimutan niya na tao siya, anong nagiging sa kanya? Nagiging hayop siya. Nag-aasal siyang hayop. Kaya nga, ano yung sigaw natin o ano yung mura ng ibang tao sa mga taong nakagawa ng kasalanan? Hayop ka! Di po ba? Mas masakit pa nga yung isang salita. Pardon for the term. Animal ka. Sabi po nila. Pero, kung pagmumunihan nyo, pag-iisipan nyo, actually, mas mabuti pa nga ang mga hayop kaysa sa mga tao eh. Insulto sa mga hayop na sabihin mong masama sila. Dahil minsan ang tao, mas masahol pa sa mga hayop. Amen? Bakit mas masahol ang mga tao kaysa sa hayop? Dahil ang tao hindi marunong makontento. Ang tao hindi marunong mabusog. Ang tao masyadong abusado. Ang hayop kaya pumapatay kasi gusto lang niya mag-survive. Pero pag nabusog na yan, hindi na yan papatay ng ibang hayop. Amen? Pero tingnan mo ang tao. Kaya niya makapatay, kaya niya makapanira ng buhay ng iba dahil wala siyang pagkakontento. Wala siyang pagkabusog. Buti pa nga yung mga hayop, mababasa niyo po sa kanta, no? Sa Psalms in the Old Testament. Pinupuri daw nila ang Diyos. Sinasabi ng Salmo, you fishes in the sea, you birds in the air, worship the Lord. Ang tao, kasi worship the Lord. Ang tao, sinasamba ba niya ang Diyos? Tayo nga palagi nakakalimot sa Diyos Hindi po ba? At yan yung mapanganib. Pag nakalimutan natin ang Diyos, ano ang nangyayari sa atin? Nag-uumpisa ang kasiraan ng ating kaluluwa. And when the destruction of our souls happen, what is next? It is death.
Kaya nga po, yan ang ibig sabihin nung narinig natin na pinatay itong mga tao na hindi tumanggap sa paanyaya ng hari ng Diyos. Ibig sabihin ng kamatayan nila, kamatay nila, that when you reject God in your life, you will never have life. Hindi pwedeng mabuhay ang tao na wala Diyos. Tandaan niyo po, the more that you reject God, the more that you distance yourself, you move farther away from God, you move far away from life, you will only receive death without God. Amen? Kaya nga, tandaan natin, alalahanin natin, sino ba tayo? Tayo'y gawa niya. Tayo'y mga anak ng Diyos. At pag naalala mo na galing ka sa Diyos, ano dapat ang makita sa iyo? Ano dapat ang piliin mo? Kung hindi ang mabuti, ang tama, banal. Amen? Thirdly and lastly, nagkakamali tayo sa ating pagpili dahil nakakasanayan natin ang paggawa ng mali. We get used to living in sin. That is why we make bad decisions. Pag ang isang tao ay nagkaroon ng heart attack, na atake na po sa puso, at pag pumunta siya sa doktor, pinabihan siya, bawal na ang pagkain ng matataba, ng maalat, ng matatamis. At pag yung taong yon pumunta sa karinderya o buffet, nakakita ng kanyang option, pipiliin. May gulay, may baboy. Ano po sa tingin nyo ang pipiliin pa rin niya? Kung hindi yung baboy. Kahit na anong sabihin ng doktor, kahit na pagbawalan siya, hindi pa rin niya pipiliin yung tama. Bakit? Kasi buong buhay niya, pinipili niya yung mali. Remember, my dear friends, that we become what we repeat. Nagiging ikaw yung paulit-ulit mong ginagawa. Kaya nga ang ating Panginoon, lagi niyang sinasabi na palagi kayong magdasal na hindi kayo nagsasawa. Kahit po si San Pablo, sinasabi niya that we should always thank the Lord, always praise God, always pray. Dahil sa paulit-ulit mong ginagawa, yun ang nagiging karakter at pagkatao mo. Hindi mo masisisi ang isang tao bakit ayaw niya magsimba. Kasi once a year lang siya nagsisimba. Hindi mo masisisi bakit ang isang tao naiinip sa pagdarasal. Dahil maaaring nagdarasal lang siya, meron siyang problema. Kaya nga po, hindi sapat yung tayo'y nagdarasal pag Pasko lang, mahal na araw, pag birthday niyo. Kailangan araw-araw kung gusto mo magbago ang iyong pagkatao. We should not only choose Christ once. We should have a commitment to always choose Christ, choose God every day if we want to make good and wise decisions in our life. Kamukha din po sa mga mag-asawa yan. Hindi po sapat yung I do minsan lang nung kayo'y kinasal. Kung gusto mo maging tapat sa iyong asawa, dapat araw-araw pagkagising mo, sinasabi mo sa kanya, I do, I choose you. Kaya nga nakakapili ka ng iba. Dahil maaaring pagkagising mo ng isang araw, nagagalit ka sa kanya, kinamumuhian mo siya, iba talaga ang pwede mong mapili. Alam niyo po minsan, ako po ay natatouch. Pag mayroong mga pumupunta, dumadating, bumibisita dito sa parokya, mga lalaki pa sila. At sila ay nagpapasalamat. Bakit? Dahil po nagbago yung kanilang buhay. Sinasabi, Father, salamat po. Dahil po sa inyo, tumigil po ako sa online sabong. Father, salamat po dahil sa inyo, tumigil na po ako sa pagbibisyo. Magsimula po nung araw-araw ko kayong pinakikinggan, nagbago na po ako. Yun po yung susi, yung araw-araw. Wala pong kwenta yung minsan mo lang marinig. Dahil kung minsan mo lang narinig, makakalimutan mo yan. Amen? Kailangan araw-araw. Kung gusto mo ang tao, agad-agad pinipili niya yung tama. Dapat nasanay siya na pinipili niya yung tama araw-araw. Pero pag ang tao nasanay sa masama, do not expect that person to choose what is good. Pipiliin at pipiliin pa rin niya yung mali dahil dyan siya nasanay. Amen? My dear friends, it will be a great blessing if we choose God. Amen? But in order to choose the good,
para mapili mo yung mabuti, yung tama ng Diyos. Anong kailangan nating gawin? Una, kailangan mong makakita ng halaga, ng sarap sa paggawa ng mabuti. Amen? But second, you should remember who you are. Hindi ka hayop, hindi ka taong masama. Ikaw ay anak ng Diyos na makakagawa ng mabuti. But third and last, sanayin natin ang ating sarili sa tama at mabuti. If you choose God, what will you experience? An abundant life. Isang buhay na sobra-sobrang saya, sobra-sobrang kabutihan, at sobra-sobrang kapayapa. Ano po ang pagkakaiba sa tingin nyo na magnanakaw sa nangungutang? What is the difference between a thief and a one who borrows money? Ang pagkakaiba po ito. Yung magnanakaw, pag nahuli mo, alam niya yung ninakaw niya. Yung nangutang sa iyo, pag nahuli mo, tinanong mo, hindi niya alam yung inutang niya sa iyo. Di po ba? Pag nangungutang, napakabait. Pag sinisingil mo, galit. Bakit galit pag sinisingil mo? Ano po sa tingin niyo? Kasi walang pambayad. Ganun lang po kasimple. At ganyan din po yung reaction nitong mga taong sinisingil sa kwento ni Jesus. Bakit sila nagwala? Bakit nila sinunggaban yung mga naniningil sa kanila? Bakit sila pumatay, pati mismo anak ng may-ari? Kasi ang totoo, wala silang maibayad. Kung meron silang maibabayad, kung meron lang silang maibibigay na share ng may-ari, di ba hindi naman sila magiging bayolente? Mag-ingat po kayo, mga kapatid. When sometimes in our life, we experience fruitlessness, unprofitability in our life. Pag walang bunga ang iyong buhay, minsan at madalas, anong nararamdaman natin? Galit tayo. At mag-ingat ka, pag galit ka, sigurado kang makakapanakit. Paano natin maiiwasan ang makapanakit sa iba? Paano natin maiiwasan ang magalit? Ano ang magandang gawin? Minsan, pagod na pagod ka, nagtatrabaho ka, nagsasakripisyo ka, pero walang bunga. Many times we experience that. Yung mga ibang magulang dyan, may kilala ako, frustrated sa mga pinag-aral nila. Ano ba naman, hindi nagpakatapos. Umuwi, buntis. Sayang yung pinagmatrikula. Marami po sa mga kapatid natin nasa ibang bansa, OFW. Ang tagal-tagal na nagtatrabaho, hindi makauwi-uwi dito sa Pilipinas. Anong problema? Walang ipon. Bakit hindi nakaipon? Kasi palagi hingi ng hingi. Yung mga kamag-anak, pati pa nga yung mga kapitbahay, at saka yung mga nakaklase, nung grade 1 pa. Porket ba naka-abroad, kala mo, milyonaryo na. Pag reunion, pag birthday, ano lang, hinihingi. Pag hindi mo naman binigyan, nagagalit sila. Di po ba? Marami din siguro sa atin nakaranas na niloko ng ibang tao, in-scam. May hinuhulugang kang bahay, may hinuhulugang kang kondo, alam mo, fully paid ka na, pero pagkakita mo, wala pala, in-scam ka. Napakasakit. Kaya nga hindi mo masisisi ang mga tao na sila ay magalit. Pero paano natin maiwasan ito pag walang bunga ang buhay natin? Una, tandaan niyo po, gamitin ng ulo, wag ang init ng ulo. Gamitin ng ulo, wag ang init ng ulo. Ulitin nyo nga po, gamitin ng ulo, wag ang init ng ulo. Hindi magandang gabay o daan ang galit ang ating mga nararamdaman pag tayo gumagawa ng desisyon. Mas maganda na hayaan mo muna, humupa yung iyong mainit galit na nararamdaman sa iyong puso at damdamin. Think straight, be wise, be intelligent. Use your mind that God has gifted to you. Meron nga pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki nag-business ng zoo. Bumili po ng mga iba't ibang hayop, nilagay niya doon sa kanyang zoo. At nung pong binuksan niya yung zoo niya, naglagay po siya ng isang karatula, sabi, entrance 300 pesos.
dinadaan-daanan lang po ng mga tao, di pinapansin. Kaya ginawa niya, binaba po niya yung presyo. Sabi niya, entrance, 200 pesos. Wala pa rin. Wala pong gustong pumasok. Walang gustong bumisita. Pinakababa-baba na po yung presyo. Sabi, entrance, 50 pesos. Wala pa rin. Walang interest ang mga tao dun sa zoo niya. Anong ginawa nitong negosyante? Nilibre na lang. Nilagay, entrance, free. Yun yung gusto ng mga Pilipino. Libre. Dagsa, dumating yung mga tao, kasama yung mga kamag-anak, bit-bit-bit-bit, yung mga anak, yung mga apo. Pagkapasok po lahat ng mga tao, sinara yung gate. Binuksan yung gate ng mga nakakulong na tigre at saka leon. Naglagay ng bagong karatula, exit, 500 pesos. E de kumita siya. Ang problema kasi natin, pag wala tayong nakikitang bunga sa pinagpapaguran natin, nauuna kasi yung init ng ating ulo. Di po ba? But please, do not quickly be frustrated. Calm yourself. Pray to God. More importantly, ask for the grace of the Holy Spirit. Paano ka maging matalino? Paano ka maging marunong? Kung hindi sa tulong ng grasya ng Diyos. Remember, two of the gifts of the Holy Spirit are knowledge and wisdom. Meron mga ibang tao nagagalit sa mga mayayaman. Di po ba? Bakit galit? Naiinggit. Pero wag mo dapat kainggitan ng mga mayayaman. Dapat pagbiliban mo nga sila. Dapat nga mamangha ka sa kanila. At mas importante, mas mahalaga, matuto ka sa kanila. Bakit yumaman yan? Hindi lang dahil nagsipag, hindi lang dahil nagtrabaho, pero dahil nag-isip. Meron siyang nakitang solusyon sa isang problema, ginawa niyang negosyo. Imbis na ikaw ay magalit, dapat umpisan mo sa pag-iisip. Ano ang magandang solusyon dito sa aking problema? Gamitin ang ulo, wag ang init ng ulo. Pero pangalawa, huminto at magdasal. Stop and pray. Pag wala kang magawa, ang pinakamagandang gawin ay ang huminto at manalangin. Amen? Nung pumbata ako, may napanood akong pelikula ni Bruce Lee. Hinahabol po siya ng kanyang mga kalaban. Alam niyo pong ginawa ng mga kalaban niya para mahuli siya? Itinrap siya sa isang kuweba. Sinara nila yung mga lagusan, yung mga exit. Alam niyo po, napakaganda ng ginawa ni Bruce Lee para makatakas. Ano yun? Huminto siya, umupo siya, pinikit niya yung mata niya, huminga lang siya ng malalim, nagpahinga siya. Hindi po niya sinuntok yung lagusan, yung mga pintuan, pwede naman niyang sipain. Pero sabi niya sa sarili niya, bakit ko sasayangin yung aking lakas, enerhiya? Kung gusto nila akong madakip, mahuli, pupunta din sila dito. At pagdating nila, nakahanda ako. Di ba napakaganda na pag tayo ay namomroblema, ang pinaka mahusay, pinaka mahalagang kailangan mong gawin ay magpahinga ka. Many times, my dear friends, the most profitable, the most important thing that you can do is to stop and pray. Bakit napakahalaga po ang huminto at magdasal? Kasi tandaan niyo po ito, na pag hindi mo pinuno ng dasal ang iyong isip at damdamin, mapupuno yan ng mga negatibong bagay. Hindi po ba napansin? Pag lumalayo ka sa Diyos, napapariwara ka. Pag wala kang panahon sa pagdarsal, kung ano-ano yung iyong mga naiisip, you have to pray so that your minds and your hearts can be filled with God's grace. If not, it will be filled with fear, with anger, with judgment, with negativities. Libre lang po ang magdasal. Wala pong bayad ang pananalangin. Di po ba? Pero tandaan niyo po, palagi may sukli. Palagi may gantimpala ang pananalangin. Amen? Don't waste your energy trying to control things that you cannot control. Remember this, my dear friends. If it is out of your hands, it is already in the hands of God. Kung hindi mo mahawakan yung problema mong yan, sino dapat ang umawak dyan? Ang Diyos. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay ialay mo sa Diyos yung iyong mga problema at suliranin. Amen? Stop and pray. Third and last, magbago ka. Baguhin mo ang iyong sarili. Renew yourself. Have a fresh, new attitude every day. Kasi, kung dinadala mo pa rin yung pag-uugali mo, pag-iisip mo, pagtingin mo, dun sa kahapon, dinala mo ngayon, wala talagang tutubo. Ang mga pangit
ating ugali, tandaan niyo po, pinasakal yan ang paglago ng ating buhay. Your bad attitude is like used clothes. Kung hindi mo na kasya, hindi mo na bagay, pilit. Napakarami kasi sa atin, pinipilit pa na. Size 28 pa daw sila eh. Di po ba? Sa totoo, 34 na. Pag sinusuot na yung pantalon, kailangan pang humiga sa kama at itaas yung paa. Pag pinilit, salamat sa Diyos, pag umupo naman, di naman humihinga. Ano pa mangyayari sa iyo? Kung hindi mamamatay ka, masasuffocate ka. Kung hindi na nakakatulong sa iyo, iwanan mo na. Yan napakaganda ng sinasabi ng pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga Philippians. Sabi niya, ito yung sa isip nyo. Ito yung itanim nyo sa isip nyo. Whatever is true, honorable, just, pure, lovely, gracious, excellence. Kasi kung hindi yan yung mga bagong pag-iisip, pananaw natin, ano yung mga dinadala mo hanggang ngayon? Yung iyong inggit, yung iyong galit, yung iyong paninira sa iba, yung iyong pagkamakasarili. These attitudes will never help you to bear much fruit. Amen? Remember, each day is a new opportunity. It's a new time for you. Kung bukas, bumukas pa ang iyong mata, pasalamat ka sa Diyos. Bagong tao ka na. At lalong magiging bago ka kung babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Amen? Meron pong isang follower natin, pagkatapos ko pong magbinyag dito sa parokya, lalaki siya, bigla-bigla, nilapitan ako, niyakap na lang ako. Umiiyak. At tinatanong ko, bakit? Nagpapasalamat lang po. Kasi po, minsan na niyan tinry na mag-board exam, bumagsak. At talagang nasaktan siya, nawalan siya ng pag-asa. Ayaw na niya, give up na. Pero nung araw-araw nakikinig po siya sa mga homily na buhayan ng loob. Parang merong boses na bumulong sa kanya, sinabihan siya to try again. Kahit na merong gaalala, may takot, nagdasal po siya. Sabi niya, Lord, kung talagang kagustuhan niyo po, susubukan ko, pero sana lahat ng mga nireview ko, yun yung makita, lumitaw dun sa exam. At sabi niya, isang milagro dahil pagkakita niya dun sa exam, siya nga. Wala siyang hindi ni-review na hindi lumitaw dun sa exam. Kaya nga, iyak ng iyak. Ito pong taong ito. Kung dala-dala pa rin niya yung lumang karanasan, lumang pagtingin, lumang pag-uugali. Sa tingin niya po ba, susubok pa siya na mag-exam? Di ba hindi na? Pero dahil iniwan na niya yun sa nakalipas at nakita niya bagong araw, bagong pagkakataon, bagong buhay, bagong grasya sa Diyos,
Tingnan niya po kung ano yung bagong biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa kanya. What are those bad attitudes that you need to throw away, leave behind? They will never help you to bear much fruit. My dear friends, it is the will of the Lord that we should be fruitful and profitable. Kagustuhan ng Diyos na mamunga ka, humita ka, na maging masaya ka. Pero kung nananatili kang nakalayo sa Kanya, walang tutubo na mabuti at maganda sa iyong buhay. Kaya nga, pagsumikapan po natin, mga kapatid. Una, magpatulong tayo sa Banal na Espiritu. Listen always to God. But secondly, have time to stop and to pray. And lastly, my dear friends, be renewed. Have a fresh new start. Renew your attitude and say, this is the day that the Lord has made. Ang bawat araw ay mabutit maganda. Naway wag mong sayangin ito. Maging mamunga ka at ialay mo sa Diyos bilang papuri at pasasalamat